by, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry. Sa pumili ng autumn card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang parating sa inyong buhay. Marahil ay nagsisimula ka ngayon sa panibagong journey ng iyong buhay. Iba siguro sa inyo ay nasa lanta ng bagyo. Hugs to you guys. Or pwede rin, may bago siguro kayong work. At may kinda like feel na may ba sa inyo ay malungkot or may paghihinayang. Pero gusto sabihin ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mag-alala. Dahil maalis din yung kamalasan sa iyong buhay. I-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, they asked me to cleanse first, so just go ahead and cleanse. Okay, kaya pala kayo minamalas kasi may tao sa iyong buhay na naiinis sa tuwing nakikita ka niya na may ginagawa or may nangyayari sa iyong buhay. I'm sensing kalungkutan at I'm sensing as well na lagi kang biko, lalong-lalo na sa negosyo. Dahil may pumipigil. Okay? So, siguro, isa kayo sa mga taong nakakuha ng pile 1 doon sa isa natin na pick a card. At sinabi doon ng Panginoon na mag-focus na lang kayo sa work talaga na nagbibigay sa inyo ng pera kasi pag sa negosyo nyo nilaan, i-drain niya yung pera na iniipon ninyo. So, mas mainam sa ngayon, mag-ipon muna kayo, wag muna kayong pumatol sa negosyo kasi yung parating sa yung buhay maganda. At basically, kung sino man yung nainis sa'yo, mainis na naman siya kasi may kita niya na may pinagkakaabalahan ka. Next that we have is this one. So, sa ngayon, kailangan mo rin mag-cleanse or iiyak mo yung mga nangyari noong past kasi napakabigat talaga ng mga naranasan mo. And with the memory being here, gusto rin paalam sa'yo ng Panginoon na mag-take some time ka rin na ma-realize mo yung mga mistakes mo dati para matuto ka rin sa darating para sa'yo. So, anyway, we have this cherish and stubbornness. So, maybe, yung nangyari dito, yung parte sa yung buhay, ay hindi ka nakikinig siguro sa, let's say, payo ng mga kaklose mo. Because I kinda like feel na meron tao sa yung buhay talaga na mabuti. At I feel na naiyak ka kasi naisip mo na sana nakinig ka na lang sa kanya na, you know, hindi na mag-continue ng business, di naman uma-ascensor, umaangat, okay? Pero may potential ka talaga na makaipon. Yun nga lang, may pagkakataon na na-impluwensyahan ka siguro, kaya, you know, napapagastos ka. So, prone ka rin sa nag-curse sa'yo kasi nagkaroon tayo ng dalawang cards dito na may kinalaman sa isa ka sa tinawag ng Diyos sa may gawin para sa mundo. Chosen at saka itong light, okay? So, kasi kung ganyan yung vibe mo, kung may ginagawa kang maganda,
para sa mundo, prone ka talaga na ma-curse din, so mag-ingat ka. Yung kinalungkot ko dito, kasi yung iba siguro sa inyo may mga friends na kayo, pero isa sa friends nyo, or ka-close nyo, gumagawa sa inyo ng kalokohan. So even if you do have a good person around, meron ka rin mga tao na hindi nakakabuti para sa'yo, so mag-ingat ka sa mga taong ahas sa iyong buhay. Next that we have is this one. Wow, this is nice. So, yung parating sa iyong buhay is definitely gift from heaven. At ito yung bagay na kakainisan ng iyong hater. As you can see, and connected. Wow. If ever you're somebody who's into, maybe influencer ka, guys, yung regalo sa'yo ng Panginoon ay magkakaroon ka ng connections, or could be dadami yung views mo, or dadami yung subscribers, kung ano man yan. Okay, at saka pwede rin promotion yung iyong isa sa iyong regalo or bagong trabaho, basta bagong simula. At ito ay definitely kakainisan ng kung sino man si hater ninyo. Next that we have is this one. So, I kinda like feel na iba sa inyo siguro, pantagal na kayong natenga. Okay? Kaya, I really feel nalulungkot ka kasi marami ka talagang gift with regards sa talent. Okay? Pero nalungkot ka kasi siguro naka ilang months or days or years ka nang walang ginagawa. So far yung parating sa iyong buhay ay definitely trabaho. I made a sense while being here. So if ever some of you are influencers, yun nga dadami yung mga tao na mag-review sa'yo, tsaka mapapansin ka. Kasi I kinda like feel na magnet ka ng tao, yun yung nasa sense ko. Dahil siguro sa magandang vibration mo, to be honest, you're somebody who could be, always positive, tsaka hindi ka talaga toxic. So, dahil sa ganung vibe, guys, yung maganda dito, yung parating babalanse muli yung iyong buhay. Siguro natapos na yung yugto ng buhay mo na naghirap ka, nagdusa ka, at babalik sa normal na yung buhay mo at may masaya ka uli, dahil okay na uli yung buhay mo. Oh, this is nice. Okay, so yun nga sa matagal na panahon, ang parating sa iyong buhay ay magkakaroon ka muli ng panibagong simula. At kung ano man yun, it will actually bear fruits, honestly speaking. At talagang matutuwa ka. So, we have this autumn card. So, sa ngayon, talagang mag-ingat ka sa iyong haters. Mapayo ko lang, guys, please, huwag kayo mag-brag posting kasi pasin ko sa iyong reading sa tuwing may nakakapansin na may nangyayari sa iyong buhay, itong taon na to, kinakurse ka, or kung ano man ang ginagawang kalokohan behind the scenes, might as well na lang practicing nyo maging introvert. Okay? Kung hindi nyo talaga kaya, mahilig kayo mag-broadcast sa nangyayari, then make a scrapbook, or pwede rin na mag-post man kayo pero private, okay? Para iwasang malagyan ng negativity yung ginagawa nyo. So, tingnan natin kung ano pa. Tabi muna natin yung card. So, we have this one. And we also got this kiss. So, nalungkot ako dito kasi yung kiss kasi, minsan ibig sabihin niyan is yung kiss of betrayal ni Judas. Ito yung kinalungkot ko. So far, yung maganda lang dito is gusto sabihin din ng Panginoon na may balik. Ibig sabihin may karma yung ginagawa sa yung pagbebetray ng kakilala mo. Yung parating sa yung buhay ay blessing. Pansin mo naman yan sa reading. This is with regards sa yung career, which is nice. So, again, speaking of karma, so makakarma yung tao na may ginagawa sa yung kalokohan. Siguro ito yung tao na yung nakita ka niya naghihirap, pinagtawanan ka niya, which is sad, okay? So, yun nga,
Yung parating guys, makaka-experience ng karma kung sino man yung tinawanan ka habang ikaw ay nagdurusa, or yung mga nag-curse sa'yo, makakarma guys. Yun ang parating. So, good times. Wow, nice. Okay. So, parating si good times. Mga masasayang alaala. So, basically, mapapapuso naman kayo yan. Ang sasaya na nangyayari. So, remind yourself, guys. Mag-picture na lang. Tapos, ilagay na lang sa scrapbook. Kung may video man, i-private nyo na lang kaysa naman sa makers. Kung ano man ang pinapost nyo. So, we got, create your own happiness. So, patungo kayo sa kasiyahan, charm. So, as I told you, if ever you're an influencer, you will definitely attract more people in your channel, okay? Or kung ano man yung pinagkakabalahan nyo. Next thing that we have is this one. So, if napagkakaloban kayo ng Diyos ang biyaya, kasi kayo yung tipong tao na nagsishare ng blessing. Okay, which is nice. So, friend zone. So, pinapalahanan din sa iyo ng Panginoon na ilalayo ka niya sa tao na ahas sa iyong buhay. So, this is a sign na kung sino man yung sumasalbahe sa inyo, isa ito sa iyong friends, which is sad. Okay? Anyway, let's see what else do we have here. Okay, they asked me to cleanse. I feel na maraming parating sa iyong buhay. Meron din challenges. So maybe iba sa inyo, you felt drawn to more than one card. So feel free na lang na pumili pa ng isa. Kasi na-sense ko talaga meron pa eh. Hindi lang ito. Okay. So, ito yung card. So far, I feel here na siguro matagal mo nang nilihim na nahihirapan ka sa iyong buhay. So, make sure na iiyak nyo yun. Okay? Nakita ng Panginoon yung iyong burden. To be honest with you. So, if ever may sama kayo na loob, gusto rin pahalanan sa'yo ng Panginoon na, huwag ka na lang magsalita online kasi kung magsasalita ka ng mga hindi magandang mga bagay, negatibo yun eh. Minsan yun pa yung makakasira sa'yo, lalo na kung ikaw ay isang influencer. So yun yung iiwasan mo na magsalita na something na negative siguro sa yung kaaway. So mind as well na work silently na lang. So, this is nice. So, I think iba sa inyo may karelasyon kayo. Siguro yung karelasyon nyo na yung nagsasabi sa inyo na wag mo na magnegosyo kasi siguro napapansin niya na nadadrain yung pera mo sa negosyo. Tapos, kahit na nag-earn ka ng pera, nawawala din si ipon dahil sa negosyo. So, sundin mo yung gusto sabihin ni partner mo. Yun yung mapapayo dito. At saka yung parating sa iyong buhay, kung wala ka man partner sa ngayon with regards sa love life, magkakaroon ka ng partner at maganda yung connection kasi pagkakalooban nito ng Panginoon ng abundance. Okay? Ang that we have is this one. So, merong ng tao sa iyong buhay na talagang sumasalbahe. Talagang gustong-gusto niya makita na sasaktan ka or bigo ka. At mangyari dito is malaman mo yung totoo about this person if you're not aware kung sino man iyon. So, yung parating sa inyong buhay, as I told you before, if ever you are an influencer, sisikat ka guys. If ever hindi influencer can be sa work, magkakaroon ng promotion or maganda yung iyong record kasi you are actually this Empress vibe which is mapagmahal, mapag-aruga, talagang maganda yung quality mo with regards to the heart or attitude. Kaya may offer sa'yo ng trabaho as you can see or pwede rin promotion basta na feel ko opportunity na magkapera. Yun nakikita ko dito at hindi ka magdadalawang isip tungkol doon. And I kinda feel na
Ito yung gusto mangyari ng Panginoon, kaya binigyan kanya ng tsansa na may blessing sa parating with regards sa money, kasi alam niya na kapag may pera ka, nagbibigay ka or tumutulong ka sa may hirap or nangangailangan. And anyway, yun nga, iwasan mo na, magsalita. Siguro online, kasi makakasira yun ng, ng iyong dignidad. So, anyway, siguro kay nangyari na nalungkot ka, dala ng damdamin mo sa kaibigan mo na nag-betray sa'yo. Yung mangyayari dito na parating is siguro may palitan ng salita between you and this person na may masamang ginagawa sa'yo at yun yung magdudulot ng pag-break ng inyong connection. Kasi, basically, based naman sa reading mo, ayaw talaga ng Panginoon nandyan yung ahas. Kasi wala na siyang ginawa kundi asarin ka, tumawa, kung may nangyayaring masama sa'yo. Hindi lang yun, iba sa'yo kinukulam or pwede rin in-influensyahan kayong gumastos. Okay, hindi naman dapat ganun. So, next time guys, be watchful sa mga tao sa iyong buhay. Kasi, kahit nasabihin natin kaibigan mo yan, kamag-anak mo, kaklose mo yan, hindi mo rin masasabi kung mabuti ba yan. Okay, so make sure pumili kayo ng tao na nakakabuti para sa iyong buhay. So, anyway, that's it, and God bless all of you. Sa pumili na sleep card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang parating sa inyong buhay. So, I kinda like sense na nagtitiis ka ngayon. And na-sense ko rin karmic betrayal. So, baka meron sa iyong buhay na magbe-betray. Okay, at hindi yun ka nice. Feeling ko mabigat at na-sense ko rin tears or iyak. Okay. Na-sense ko rin meron taong nagpatrabaho sa'yo. I-clarify natin yung cards to gain more information. Okay. So, nakita ko dito na may tao sa iyong buhay. Hinahagawin niya sa'yo kung ano man ang meron sa'yo. Walang tigil niya itong gagawin. Nagagambalain ka niya. Kasi nasense ko ahas siya sa iyong buhay. So, mag-ingat kayo. So, we have this triumph and worthy. So, siguro ito yung nangyari, okay? Meron siguro kayong achievement sa iyong buhay. At nasense ko rin may anger energy. Okay? So far, kung ano man na na-achieve mo sa iyong buhay, worthy ka na nandiyan. Yan nga lang yung nalulungkot ako dito. Meron ka sigurong kakilala na with a confident being here na masyadong maangas, mayabang, at kung ano man, may memory ka with this person. Ibig sabihin, kilala mo siya matagal na panahon na. At itong tao na to, siya yung gumagambala ng iyong peace. Itong tao na to, baka may gawin siyang kasinungalingan. And with the hope being here, so siguro nangyari dito, chinichismis ka niya sa ibang tao para mangyari dito is may mga tao na maging against sa'yo. So, yun yung parating. At you're wondering why this person is doing this kasi feeling niya, siya ay reyna or hari na dapat mong sundin at saka iniisip niya na dapat, masaktan ka sa gagawin niya. So, we have to pray here. So, I kinda like see
I kinda like say here na malapit ka sa Panginoon. Itong taon na to siguro ay masama siyang tao. At again siya sa mga tao na mabubuti. So, ito yung dahilan niya ba't kanya sinasaktan kasi siguro itong taon na to, inis mo sino to. Okay? Baka kasi kung sino man siya, baka nagpapanggap siya na relihiyoso. Okay, pero yung pala ay hindi, siya pala ay hater ni God. Kaya sinasaktan niya yung mga taong mababait at mga malapit sa Panginoon. So we have this one last. Hindi ko maintindihan, pero para na-sense ko dito kay OJC, nangyari siguro doon. Okay, I don't know guys, pero yun ang na-sense ko. So we got I feel last and this one. So ibig sabihin lang nun na baka merong, siguro ikaw to, baka inoferan ka na maging kagaya niya or parang ini-impluwensyahan ka niya. Pero hindi nangyari yun kasi pinipilit ka niya na mawala rin sa landas. Pinipilit ka niya na maging masama. Pinipilit ka niya na maging against kay God. So, ibig sabihin nun, yung parte sa iyong buhay ay betrayal at saka siguro na-expect niya na kapag may nangyaring kalokohan sa iyong buhay na babaliktad ka, nasisihin mo yung Panginoon. So, sana hindi kayo bumaliktad. Okay? Kasi hindi naman kasalanan ng Panginoon itong nangyari. Sadya may mga tao lang talaga na pinipilit nila na i-stop yung iyong pananampalataya o yung iyong paniniwala. Talagang tinatry din nila na kunin kung ano man yung para sa'yo. So, I feel like it's more on about a connection with God. Yung gusto nilang mawala sa'yo. Lesson that we have is this one. So, brave at alliance. So far, guys, maging brave kayo. Huwag kayo yung tipong tao na, makisalamuha sa mga maling paniniwala or sa, ma-influensya na magalit sa Panginoon. Sana manatili yung closeness mo sa Panginoon. And I feel like with the alliance being here, so may mga tao pa naman din na maniniwala pa rin sa inyo guys at hindi siya papatol sa kung ano nung sinasabi ng kung sino man magbe-betray sa'yo. So doon mo makikita sa pangyayari kung sino yung tunay mong kaibigan versus sa mga tao na against sa'yo. Kasi that we have is this one. So, baka ito nangyari na kung sino man itong against sa'yo na may gagawin na kalokohan, nag-spread ang gossip. Baka siya ay nainggit kasi ikaw ay swerte. Lalong-lalo na with regards sa kayamanan. So, maybe marami kang ipon. Maybe may mga properties ka na. At kung ano man, so kinainggitan niya yan. Kaya gusto niya sirain yung iyong buhay para malasin ka rin kagaya niya. So, you have the free and imagination. So, ito yung nangyari, okay? May kalat at chismis about you. I feel like kakalat pa lang yun. So far, ito yung dapat mong malaman na kung ano man ang chismis na yun, ito ay pawang kasinungalingan lang. At dapat pakawanan ng kung sino man na nakarinig nun kasi walang katotohanan, okay? At I feel na sa pangyayari na nga na to, mamumulat yung isipan mo kung sino talaga yung mabuti at masama sa yung buhay. So, we have the sleep being here. So, ito yung gusto mangyari ng tao na magbe-betray sa'yo na mawala ka sa ginagawa mo. Okay? At saka mawala din yung pananampalataya mo sa mahal na Panginoon. At yun nga, magkaroon ka ng rest with regards sa religion, okay? So, sana wag kang mawalan ng pag-asa na patuloy na manampalataya. So, we have this one, greed. So, kung sino man yung taong gumawa na ganito sa'yo, siya ay may greed. Siguro gusto niyang angkinin kung ano man ang meron sa'yo. So, we have the test is in reverse. So, this is
nice, okay? Kasi feeling ko ito rin na mangyayari sa'yo, isa siyang test ng Panginoon sa'yo if ever you will turn away from God dahil sa nangyaring chismis or you will remain in your faith. Okay, so sana makapasa kayo sa test ang Panginoon. So with regards sa greed, tulad na nabanggit ko guys, baka yung iba sa inyo ay inoferan. So, kung sakaling tinanggap mo yan, yung offer, or bumaliktad ka, syempre, magpa-fail ka sa test ng Panginoon sa'yo. So, we have the open here. We also have alone in reverse. So, siguro you're somebody na open masyado sa public. Hindi ka alone. So, ibig sabihin, maraming tao nakapaligid sa'yo. So, siguro, nalilito ka na kung sino yung mapagkakatiwalaan versus sa hindi. Kaya mangyari itong pangyayari para makita mo kung sino yung trustworthy sa mga kasama mo. So, you have this one in his way. So, kung sino man yung taong yun, may crab mentality issue siya. Gusto ka niya talagang pabagsakin. Kasi siguro sa ngayon, nandito ka sa triumph phase. As you can see here. At ayaw niya yan. Kaya gusto ka niyang pabagsakin. So, we have the worm. So, kaya ka pala nandyan sa posisyon na yan dahil siguro kayo ay mapagmahal at hindi lang yung malapit kayo sa Panginoon. So, we got thinking of you is in reverse. So, okay, gustong ng taong masama na yan na i-dim yung iyong image kasi ayaw niya na maalala ka ng mga tao. Gusto niya na makilala ka ng mga tao in a bad way. Which is sad. So, may kinalaman nga siya sa work. So, nainggit siguro itong tao na to dahil sa yung trabaho. So, we have the chariot in either way. And we also have our gateway. Okay, kaya pala tayo may brave card. Kasi nakita natin yun dito. So, with the brave being here. Ibig sabihin kasi neto, ito kasi gusto mangyari ng iyong kaaway na iwanan mo yung work mo para hindi ka mag-push forward sa buhay mo or kung ano man itong kinaaseso mo at ikaw ay umalis. Okay? So, parang naisip niya na, parang yun yung nangyari doon na. Yun yung naisip niya, parang ganun na yung istorya. Maybe a member could be here. Hi. Okay, so far, yun yung gusto niya mangyari na umalis kung sino man tong kinainggitan niya sa trabaho at matigil yung operasyon. Kaya may brave card tayo dito kasi ibig sabihin lang nun, gusto sabihin ng Panginoon maging brave ka kasi hindi ka nag-iisa sa laban na to. May mga kaalyansa ka, may mga mabubuting tao pa na talagang sumusuporta sa'yo. So sana wag ka mawala ng pag-asa at wag mo sanang gawin kung ano man ang gustong ipagawa sa'yo ng kaaway mo na umalis ka sa work mo, matigil yung trabaho, yung negosyo, kung ano man yan. How's every one of you? At yun nga, halungkot din ako actually sa mga nangyayari. So anyway, tinan natin kung ano pang meron. Okay, na-sense ko betrayal of public trust. Very interesting. At saka na-sense ko rin masakit sa ulo yung energy. Okay. May nagsisinungaling din sa social media. So, ito yung iyong cards. So, ano yung parating? Ito yung good news, guys. Hindi kayo maaalis sa kung ano man ang
trabaho nyo or negosyo ko ano man yan, mananatili kayo doon. Pero nalulungkot ako dito kasi kung sino man tong salbahay na to, patuloy siyang nagkakalat ng chismis. I'm also sensing kaharasan kasi with regards to this one in reverse, tingin niya sa'yo ay kaaway, hindi kaibigan, which is sad, okay? So, anyway, manali ka kasi may mga tao din naman na passionate at tumulong sa'yo at magsabi ng totoo. At itong mga tao na to, hindi sila bayaran. Yun yung dapat mong malaman. At I feel here na malalampasan din yung burden na yan. And with the unjust being here. So, ibig sabihin nun, na hindi forever na yung taong yan gagawa ng kalokohan. Kasi, mawala yung burden. So, ibig sabihin, kung ano man ang ginagawa niyang kalokohan, matitigil din yan someday. Hindi naman may kita ngayon kasi nafe-feel ko talaga na parang may proseso eh. Medyo matagal pa. Yan, nasa sense ko rin. At masakit sa ulo yung energy. So, ibig sabihin nun, talaga na parang pinag-iisipan ba? Siguro nung kabilang kampo or ng kaaway mo yung gagawing mga action. Pero feeling ko kung naman ang ginawang unjust, may balik yun eh. Hindi lang sa karma guys, kundi let's say kung may nilabag siya na let's say batas, diba? So, syempre may potential din na makulong ko sino man yung nakagawa ng mali. Diba? So, anyway, yung parating ay yung betrayal. Hugs to every one of you. Pero, yun yung paraan ng Panginoon para mamulat kung sino yung tunay na mabuti versus the not. So, parang para ilabas yung baho. Yun ang nasense ko rin. So, anyway, hugs to every one of you. So, that's it. And God bless all of you. Sa pumili ng stars card, ito ang inyong reading. Tignan natin kung ano ang parating sa inyong buhay. Siguro sa ngayon na stress kayo sa work. I-clarify natin yung cards. Okay, they asked me to cleanse first. Pansin ko lang ang daming ingay sa simula pa lang ng inyong reading. I'm also sensing internal noise. Okay. So, ito yung iyong cards. So, as you can see here, may taong pumipigil ng iyong inner peace. So, yun yung parating. At nakita natin with this schedule, so siguro meron kang work at tuloy-tuloy yung work mo. And with the loss being here, may nagko-control or nagtatry na guluhin yung iyong peace, yung iyong work, at kung ano man na nangyayari sa iyong buhay. Parang din siya yung isang reading na sleep, pero tingnan natin kung magkaiba ba sila na storya, alright? So, anyway, I kinda like see here na minamahal mo yung work mo at matagal ka na dun sa work.
Okay? Minahal mo na talaga, tsaka destined naman talaga sa'yo yung work na yun. Pero itong taon na sagabal sa iyong buhay, yung parating, itatry niya na mag-stop yung iyong mundo, yung iyong work, and so on. At saka, yung malungkot ako dito, kasi kung sino man yun, really forgive the noise. Pasensya na sa noise talaga. So, anyway, I kinda like see here na kung sino man yung tao na ganito yung balak na gawin sa'yo, malungkot ako kasi kakilala mo to eh. Ito yung tao na akala mo tumutulong sa'yo, akala mo mabait, and so on. But in reality, this is somebody who caused stress in your life. At saka itong tao na to siguro madalas din depressed, honestly. And I kinda like feel na worried yung Panginoon sa'yo kasi until now you're trusting this person. Baka kasi kung sino man siya yung kausap mo pag malungkot ka, and so on. So, next thing that we have is this one. So, meron ka siguro mga bagay-bagay na meron ka at parang siya naiinis kasi, you know, you have this love. Maybe some of you do have a family already or pwede may karelasyon na kayo at meron pa kayong work. Talagang balance ang life nyo. Ngayon, itong taon na to nagseselos kasi wala siya mga bagay na meron ka. Okay? Kaya, yung nangyari dito, nainggit siya. So far, yung parte sa yung buhay, you will still have that job and pinoprotektahan ng Panginoon yung iyong work. So, yung parating lang na mangyayari dito is, itong ang taon na to, pipilitin kanyang huminto sa pagtatrabaho. Okay, and I kinda like see as well na yung parating din, ilalayo ka ng Panginoon sa tao na hindi mabuti. Isa rin na parating ay marahil yung iba sa inyo, may balak kayo na magkaroon ng material na bagay, baka kotse or pwede rin bahay. At I feel na kung sakali man about to sa pagbabago ng lokasyon, actually, I think it's meant to be kasi yun nga, ito rin yung paraan para malayo ka rin sa salbahing tao sa iyong buhay. So, you have the star being here. So, this is actually good kasi wherever you're at, ito talaga ay destined para sa'yo. So, for magkaiba na storya yung sleep at saka ito. Okay. So, ang dami talagang noise sa yung reading. Pasensya na po. Alright, so let's proceed again with the reading. So, anyway, let's see what else. So, we have the faith. We also have special. So, you could be somebody talaga na madasalin din malapit sa Panginoon at hindi lang yun. Special. So, meaning, talagang marami siguro mga tao na talagang minamahal ka, tsaka nakita ka talaga nila na special na tao sa kanilang buhay, okay? At hindi lang yun, talagang marami ka rin great qualities. So, you are in this way na emperor, meaning maganda yung nangyayari sa iyong career. Kaya rin siguro may mga tao na naiinggit sa'yo. See? Meron tayong red flag dito. So, ibig sabihin talaga na may tao sa iyong buhay na malapit sa'yo. So, we also have this one. So, maybe yung sign kanina na nadidisrupt yung reading, maybe may nakikita na kayong red flag. Okay? At kailangan nyo talagang pagtuunan talaga ng pansin yun. Kasi yun nga, kinakasama nyo pa yung taong ito. Kasama nyo sa hirap at ginhawa pa rin. So, sana ma-realize nyo kung sino yung masamang tao sa inyong buhay. So, tinatawag kayo ng Panginoon talaga na para tumira malayo sa taong yan na masama sa iyong buhay. We have the greed in reverse. We also have this one. Kaya ka rin pinagpapala ng Panginoon kasi ikaw yung tipong tao na hindi greedy at saka bukas sa kalooban mo na you care for everyone, na magbigay, kaya ka pinagpapala with regards sa iyong trabaho. So, pagpatuloy nyo lang guys. Yan. Okay? For more blessings. At saka may tendency rin guys na umangat ka pa sa work. Yun yung parating.
And next that we have is this one. So siguro tong tao na to, takot siya na makita ka talaga na umangat. Or naiinis siya sa tuwing may nangyari maganda sa iyong buhay, kaya kanya pinipigilan sa buhay mo. So anyway, let's see what else do we have here. So they asked me to cleanse first. Actually, sa yung reading lang ako nagkaroon ng maraming disruptions, to be honest with you. Baka yun na yung sign na kung sino man tong tao na to, yun din yung ginagawa niya sa inyo. So, sana magising na kayo guys at ma-realize nyo kung sino tong salbahing tao sa inyong buhay para umiwas na kayo sa kanya. So, yung parating, may potential din na tumira ka sa malayong lugar, paalis sa tao na hindi mabuti sa iyong buhay. Nasense ko rin yung inis or galit. So, tingnan natin. So, yun nga, hindi ka aware. Kasi nakahaya na sa secret. Di ka aware kasi sa ngayon, you could be still dealing with this person at passionate ka pa rin sa connection ninyo. And siguro may nangyayari din ng mga conflict ng war with regards to this person. At nangyayari yung conflict na yan para ilayo ka sa maling tao. So yung parating, marahil itong conflict mangyayari. Okay? Kasi with the Queen of Pentacles, I feel na gusto ng Panginoon na manatili ka sa yung trono. Manatili kang mayaman kasi you know, binabahagi mo yung kayamanan mo. At itong tao na to talagang sagabal sa iyong buhay. Sana magising ka na sa oras na dumating si conflict. Gawin mo na pumunta ka sa malayong lugar palayo sa taong ito para hindi ka na niya maistorbo. Okay, that's it guys with regards sa iyong reading. I hope that this may give you some insight and God bless all of you. Sa pumili na winter card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong parating sa inyong buhay. I feel na marunong kang dumiskarte sa buhay. Pero I kinda like see na may mga pagkakataon din na minamalas ka sa iyong mga diskarte. Pero I kinda like feel na hindi ka sumusuko despite of all the odds, betrayal and so. And I feel here na pag-ingatan mo yung kalusugan mo kasi may potential ka rin na magkasakit, okay? So anyway, I kinda like sense na mabuti kang tao at mabuti ka rin kaibigan. To be honest with you, na-sense ko rin ng teary-eyed ang aking mata. Hugs to you kung sakali man na may napagdadaanan kayo sa ngayon. I-clarify natin yung cards to gain more information. So far, na-sense ko na may patutunguhan ka guys. If ever you're doubtful about yourself, your career, okay, na-sense ko matuwid yung daan. Kailangan mo lang hanapin yung tamang landas, lalong-lalo na sa work. Kasi baka yung ba sa inyo, baka pumapatol kayo sa work na hindi naman swak para sa'yo. So make sure na alamin nyo muna yung sarili nyo, hanapin nyo muna sarili nyo, then saka kayo maghanap din ng work or pwede negosyo na nanaayon sa'yo. Nasense ko rin na charismatic ang tao. And na-feel ko may brainwashing na nangyayari din. Could be sa iyong pamilya or pwede rin sa mga tao na ma-impluwensya sa iyong buhay. Ngayon, na-sense ko rin na may maldita or maldito sa iyong buhay. Mag-ingat kayo guys. Okay, so ito yung cards mo.
So, yung first card natin is yung Brave. So far, ito yung iyong energy. Like, despite of the things that's happening, na hindi mo na makita kung saan ba yung tamang lugar and so on, you're still brave. Ikaw yung tipong tao na itatry mo. Kumari, kung gusto mo magka-negosyo, try mo magka-negosyo. Okay, so far gusto ko yung vibe mo guys, na nagtatry kayo. Okay, and I feel here na nalulungkot ako dito kasi yung feeling ko mag-isa lang kayo sa buhay or pwede rin may mga kaibigan kayo, may kamag-anak, but you still feel alone sa nangyari sa iyong buhay. You're only helping yourself. Walang ibang tumutulong sa'yo. Hugs to you guys, okay? So, yung transform and this, okay? So, iba siguro sa inyo, may nangyari sigurong di maganda dati. Siguro kayo tipong tao na natuto sa pagkakamali. Don't take this one as a curse, as in literally na kulam. I feel na this is more likely kung ano man yung nangyari noong past. Okay? Maybe noong past, hindi kayo ganito kaugali na mabait at kung ano. Pero nagbago kayo. Naging mabuti kang tao, which is nice. So, yung parating sa iyong buhay, I feel na ganun pa rin. I'm not sure if you're aware about this, pero based sa yung reading, may naiinis sa'yo so far. At yung parating is may maghihil ka kung ano man ang napagdaanan mo. Kasi meron nga dito na may napagdaanan ka, meron something na hindi maganda nung past. Okay, at I feel here na umulit si past, may naiinis sa'yo at kung ano pa. Pero sa ngayon, I'm sensing na yung parating para sa'yo is sinihil ka ng Panginoon, let's say sa anxiety issue. Kasi mabigat siguro yung pinagdaanan nyo, kasi habang shuffle din ako ng card, na sense ko talaga na yung iyak, yung parang naiiyak na energy. Hugs to all of you. So, take some time to heal then. At kung sakali man may nagtitrigger sa'yo, kagaya nung nagpapaalala sa'yo sa past, medyo lumayo ka na lang muna. Mag-take some time ka para mag-heal. Mag-heal yung damdamin mo. At so, gusto nilinawin ng Panginoon na napagdaanan mo yung mga bagay-bagay. So, you'll be a person na talagang meant to be ka. Okay, so acknowledge mo rin yung positive na nangyari sa iyong buhay. So, tinatanong natin kung saan ka parating, di ba? So far ito siguro yung pakiramdam mo na wala ka sa tamang landas, you feel lost, pero yung parating sa iyong buhay ay magkakaroon ka ng guide, sa tamang landas. With regards sa career, pwede rin sa love life, kung saan mo man ma-apply, okay? And I'm sensing malaking pasasalamat sa Panginoon, okay? So far, I feel here na ito siguro yung dahilan din kung bakit hindi ka na naikinig sa ibang tao or humiwalay ka muna sa iba, kasi napansin ko sa reading mo parang you're walking alone, okay? And nakita ko naman dito yung dahilan mo kasi may anxiety issue ka, may nangyari siguro nung past, maybe rin ito yung meaning neto, may na-discover ka na may nag-curse sa'yo and so on, kaya nawalan ka na ng tiwala sa ibang tao. So far, this is good kasi yung parating sa iyong buhay ay mga tao na hindi kagaya nung napagdaanan mo dati na salbahe. Okay, na tinatakot ka at kung ano man na bagay. Yung iba sa inyo about to sa relationship. Okay, may darating na tao sa iyong buhay na talagang caring. So, can be about love life or pwede rin na friendship if ever you're looking for a true friendship. And with the voice, I feel na dahil nga magkakaroon ka na ng tao na mapagkakatiwalaan mo talaga, ngayon, magkakaroon ka na syempre na ng kausap. Maganda na yung nangyayari. Parang unti-unting nadi-dissolve itong anxiety issue mo about sa mga tao. Kasi mapapansin mo ay meron pa palang tao na mabuti sa iyong buhay. Hindi pala lahat ng tao ay masama. So, dumobleng beses na lumabas yung parang may kinalaman sa curse. Okay?
So, yun nga, maybe you discovered someone na nagka-curse sa'yo. So far, kung alam mo naman kung sino yun, iwasan nyo guys. Kasi, yung parating, ganun pa rin. Yung taong yung wala magawa sa buhay, nagka-curse pa rin sa'yo guys. So, umiwas muna kayo sa pagtanggap ng mga regalo. Kasi maybe, kung hindi pa kayo aware kung sino to, baka bigyan ka ng bagay na may curse. So, ingat lang guys. So, yung parating, baka yung tao na nagka-curse, bigyan ka ng bagay. Sa ngayon, iwas muna sa pagtanggap ng bagay. And next thing that we have is this one. This is actually sad. So, yung parating sa inyong buhay, mag-ingat ka actually kasi siguro meron tao na nagmamatsyag at balak kanyang nakawan. At hindi lang yun, siguro tong tao na to, balak din niya na i-brainwash ka. Siguro napansin niya na uutok ka minsan, baka kasi nangyayari dito, may lumapit sa'yo, sabihin sa'yo kailangan niya ng tulong. Pagbigay mo naman pinagbigyan mo naman, nakinig ka sa kanya, yun pala niya, nakawan ka na, hindi mo pa alam. May mga tao kasi na manghihingi, pero, yung storya nila, sinungaling lang sila. Pawang kasinungalingan yung sinasabi. So, anyway, next thing that we have is this one. So, yun nga yung parating sa yung buhay. May tao na mabuti sa yung buhay. Pero, may mangyayari. Remember na hindi lahat ng tao ay mabuti. So, siguro nalilito ka kasi may taong parating na mabuti. May parating naman din na masama na balak ang nakawan. Okay? So, binabalik na naman tayo tungkol sa tao na mabuti sa iyong buhay. So, kung sino man yung mabuting tao sa iyong buhay, destined talaga siya sa iyong buhay. Pero, syempre, yung taong masama, as you can see here, siguro nakagawa na nga ng masama, babalik pa. Might as well na wag mo na lang tanggapin uli. Okay? Patawarin mo, yes. Pero, yung bagay na gusto pa rin yung bumalik sa yung buhay, rather not do that. Kasi, yun nga, may nagbabalak ng magnakaw. Or may nagbabalak din na mag-curse sa'yo. Bigyan ka ng mga bagay-bagay na hindi maganda. So, iwasan mo yung masamang tao. Pero, syempre, yung mabuting tao sa yung reading, wag mo iiwasan yun. Kasi yung tao na destined talaga para sa'yo. So, you have the winter here. So far ito yung energy mo. Simula pa lang na malungkot yung energy. At na-sense ko rin yung teary-eyed vibe. At saka, I kinda like see here, based din sa yung reading na matagal ka na nag-iisa. Okay? At lumayo ka sa mga tao kasi nga may napagdaanan ka dati. At yun nga, kaya ka siguro binigyan ng companion kasi ayaw na ng Panginoon na makita ka magpatuloy sa iyong buhay na nag-iisa. Gusto niya na may makasama ka, may makausap ka, may magmahal sa'yo kasi you really deserve that. Right? Kasi marami kang hindi ka nais-nais na naranasan at kailangan mo ng tao na who will be there for you and who will listen for you. At saka siguro ikaw yung tipong tao na talagang open, talaga mapagmahal. Siguro yun nga. At saka mabilis ka rin kasi mauto. Maybe. Para din maproteksyonan ka against sa mga tao na masama. Kaya siya mapapadala ng tao na mabuti sa iyong buhay. Para din yun sa ikabubuti mo. So we have the impact. So, may nangyaring anong past at nagkaroon niya ng impact sa'yo. So, you also have this one. So, could be a past person plans to come back to you and apologize kasi may nakita tayo dito na nag-apologize or nagsosorry. Okay, so may darating na taong nagsosorry kasi gusto pa rin niya maging parte ng iyong buhay. I feel na para gipitin ka at maybe gusto niya makuha kung naman ang meron sa'yo. So, mag-ingat sa mga taong yan. So, kung sino man yun, may balak siya magnakaw sa'yo, paikutin ka,
sabihin na kaibigan mo ko uli, or lover mo ko uli, okay? Pero in reality, gusto niyang nakawan ka. So, you have the news. So, magkakaroon ng bagong tao sa iyong buhay. And 13 is in reverse, which is nice. So, ibig sabihin, hindi ka malasan yung parating na bago sa iyong buhay. So, we have this one, butterfly in reverse. We have the fake. So, mag-ingat ka talaga sa maling tao kasi kung sino man yung maling tao, siya yung nagbigay sa'yo ng kamalasan. Pero yung tao na talagang genuinely na mabuti sa iyong buhay, hindi siya nagdadala ng kamalasan. Actually, yun yung tao na tutulong pa sa'yo. So, anyway, based sa reading mo, alam ko nakakalito, may parating na mabuti, may parating na masamang tao. So, yung mangyayari na lang dito na gagawin mo, syempre, pay attention na lang sa red flags, at saka sa simula, take cautious. Okay? Kahit alam natin na may parating din na mabuti, take cautious, wag agad maniwala. Yun yung masasabi ko. Okay? At saka pray din kayo kay God para mag-guide ka niya kung sino yung mabuting tao at kung sino yung masama. I kinda feel na kung sino man yung past person na parating, iwasan mo rin siya, guys. Hindi siya yung mabuting tao na nandito sa reading. Kasi na-sense ko may magsusorry, diba? Kung sino man siya, hindi siya mabuti. Okay? Tanggapin niyo lang yung sorry, pero hindi ibig sabihin ay nandun pa rin siya sa iyong buhay. Another dimension to me. Okay, another. Alright, so yun nga, may taong parating sa iyong buhay. So, isang tao na parating is somebody that is not a liar and somebody who will not betray you. At saka ito yung nangyayari na kahit may tumating na mabuting tao, syempre, you are cautious. Kasi may nangyari hindi maganda sa iyong buhay dati. May trauma ka na sa mga tao, lalo na sa past mong tao. So far, maganda naman si career. Naging balance si career mo, as you can see. Pero yun nga lang, may babalik na hindi mabuting tao sa'yo, na nakikita ka niya na umaasenso, nagkakaroon uli ng negosyo, ng work, or kung ano man. At alam mo na yung nangyayari sa mga tao na ganyan, na mapagmatsyag, at yun nga, hindi maganda yung iniisip. Minsan, ginagawa nila is disrupt ka nila para mawala ka sa posisyon. So, basically, based dito sa cards na to, so kung sino man yung salbahe, ito ay past na tao. So, yung mabuting parating sa iyong buhay na tao, ito yung tao na this is someone new. Okay? This is someone new. Kasi na-sense ko yung past energy dun sa masamang tao. Pero, basically, kung alam mo na ginugoyo ka, kasi baka mabait kang tao, baka naman may mga taong lumalapit sa'yo, sinasabi nila, kailangan daw nila ng tulong. Pero yun pala kasi nangalingan lang para lang nakawin yung pera mo. Umiwas ka sa ganun. Okay? Tingnan mo muna kung tama ba yung sinasabi. Or tingnan mo yung mga red flags. Kasi minsan yung mga tao nagsisinungaling na yan. Mismo sa bunganga nila lumalabas minsan. Yung tinatago nila. So, maging mapagpatsyag ka lang. Okay? At saka tama lang na maging cautious ka. Kasi based sa yung reading, isang part lang yung may pambuti. Maraming partes sa yung reading na tungkol sa masamang tao sa yung buhay. So, hindi kita actually masisisi kung bakit ka lumayo sa mga tao. Bakit mo ninais maging mag-isa na lang. Hugs to you. Sana matagpuan mo yung mga tao mabubuti. Yun yung hinihiling ko.
At sana malayo ka na rin sa mga taong hindi mabuti sa'yo. Huwag mo nang pagbigyan yung mga tao na ginawan ka na masama dati. You know, it doesn't make sense na gawin mo ulit silang friend. You get my point? Kasi, first of all, nasaktan ka na nila eh. You know, binigyan ka nila ng red flag na hindi sila mabuti. So, parang nonsense na bumalik sila, diba? So, hayaan mo na lang sila. Magpatawad ka na lang and move on. You know? Hindi ibig sabihin na napatawad mo pero pabalikin mo. You know? Mahirap na kasi. Saktan ka na eh. Okay, so anyway, that's it guys with regards sa yung reading. Tsaka, based nga pala sa yung reading, walang pinakita dito sa reading mo na yung masamang tao naging mabuti. Ganon pa rin ang ugali guys. Hindi ko nakikita dito na mabuti siya. Okay, kung may mabuti man sa yung reading, yun yung bagong taong parating, hindi yung lumang taong parating. Okay? So anyway, that's it and God bless all of you.